Pray muna tayo. Amen. Hallelujah Jesus. Lord God, ingatan niyo po ako, Panginoon. Punta ka na para niya kay Panginoon. Ilayo niyo po ako sa kapahamakan. Makaligtas ako. Always pray, mga kalakwatsa, bago ka bumiyahe. Kahit ano pa yung ginagamit mo pang lakwatsa mo, always pray. Because prayer is our... Ay, thank you, Tito. Yan, sinara ni Tito yung gate para sa atin. Always pray, mga kalakwatsa, dahil prayer is our weapon. Alright, mga kalakwatsa, yun na nga. Di tayo nakapag intro lang maayos dahil ang pangit na angulo dun sa paglilagay sa dibdib ko yung camera, parang ang likot tapos sobrang liwanag. Kaya binalik ko dito sa helmet. Dito tayo dadaan sa pamosong kalsada pababa ng sentro ng Angono, na kung tawagin ay crusher. Nakakatakot, ano? Nakakatakot yung tawag, eh, no? Pero bakit nga ba siya tinawag na crusher? Kasi nga sa banda dun meron siyang parang minahan ng graba, parang gano'n. Yung doon sila kumukuha ng graba. Tapos ayun, kaya siya tinawag na crusher kasi doon kinakrush yung mga graba. At the same time, sikat din tong kalsadang to dahil nga dati kasi ngayon gawa na siya, eh. Pero dati kasi uso dito yung ano, tinatapunan ng mga sinasalvage, ganyan. At saka delikado din talaga kasi tong kalsadang to, lalo na para sa mga motor noon, kasi walang ilaw paggabi, tapos lubak yung kalsada. Pero ngayon inayos na nila, eh. Pero tsaka safe na siya, may ilaw na. Then, ayun nga, just to have an content for now na mai-share ko sa inyo. Syempre, 'di ba, dati nung nasabi ko nga na gusto ko magkaroon ng big bike, gusto kong nag-vlog ako kasi nakapanood ako ng mga vloggers, and yung mga vloggers na yun may big bike. At the same time, nangarap na din ako, sabi ko gusto ko rin ng big bike, pero in God's perfect time. Alam naman natin na mangyayari yan sa perfect na pagkakataon, sa perfect na panahon na pinagkaloob ng Panginoon. Palagi tayo manalangin para dyan. Tsaka syempre, do our best sa mga bagay-bagay, lalo na sa haghahanap buhay. So yun nga, pag-usapan yung big bike, i-share ko sa inyo ngayon yung top list. Hindi ko alam kung ilan, pero yung top list ng big bikes na pinapangarap ko. At syempre, kung posible, malaman natin yung mga basic specs or yung mga mga presyo na paghahandaan natin. So yun lang naman ang i-share ko sa inyo ngayon habang nagre-ride ako. Syempre, at the same time, yung lagi kong ginagawa, mag-share ako ng inspiration sa bawat nanonood ng vlog ko. So, mamaya yan, antayin nyo yan. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know ya, know ya, know ya, know ya.
Okay, dito na tayo sa sentro ng Angozo. Ay, gulbak. Oh my God, traffic. Sa unahan daw, sabi ni Manong. Hello! Pagod ako dun ah. Pero alright mga kalakwatsa, dito na tayo sa Taytay. Lapit mo pa lang, Lakwadjero. Malapit pa lang ako, bago lang yung patakbo. Uy, yun na nga mga kalakwatsa. Punta na tayo sa mga dream bikes nila Lakwadjero. There's no specific order sa mga babanggitin ko kasi lahat to pangarap ko, lahat to gusto kong marating, gusto kong maabot. Una-unang isa sa mga dream bikes ko is yung CF Moto 300 SR. So yan, ilalagay natin yan sa screen. Yan. Tapos ayan yung picture. Tapos yun yung 300 SR, kung papansinin nyo, ang napakaganda ng itsura. Bukod sa napakaganda na itsura, napakamura pa. So kung isa ka sa mga kagaya ko na starters pa lang sa pag gusto magkaroon ng big bike, the best sa'yo yung yung 300 SR na yan kasi nga sobrang ganda na, sobrang mura pa. All LED lights, kung di ako nagkakamali, all LED lights na siya. FI dual overhead cam. So hindi ako nagkakamali, dual overhead cam na ang 300 SR. Sa pa sa nagustuhan ko, formado na siya na sports aggressive. Pero kung papansinin nyo dun sa upuan niya, kasi napanood akong vlog talagang yung upo mo is straight pa din, hindi siya sobrang slouch, kaya comfortable pa rin siyang sakyan. Para sa price, I think it's around 165,000 pesos. So kung ikaw ay aspiring big bike owner na gusto mo na mag-training sa pagbi-big bike or mag-sanay, isa ang 300 SR CF Moto sa dapat mo tingnan. Then pangalawa sa mga dream bikes ko is a sports bike, sports aggressive na bike, which is KTM RC200. RC200, yan, lalagay natin sa yan, tingnan nyo, yan. Okay, yan, ng KTM RC200. 200cc displacement, engine displacement, and aggressive na itsura niya. Sabi nga ng tagline ng RC200 or ng RC200 is ready to race. Ready na siya to race. So kahit siya ay 200cc lang, ay napaka-aggressive na ng looks nito, at ready na siya for a race. Maganda siya sa pormahan, sa pag-aggressive look, sobrang ganda niya, which is dun din ako na in love. And sa price range, I guess nasa 162, I guess 1,000 pesos or nasa 160,000 plus, mga ganun yung price range niya. Mura siya, kaya sabi ko, wow, grabe, ang galing naman itong bike na to kasi ang mura, tsaka napaka-aggressive ng look. Pangatlo is yung kapatid lang or parang kuya ng RC200, which is yung RC390. Gustuhan ko sa kanya sa RC390, same sila ng itsura ng RC200,
halos same ng itsura pero nagkaiba sa lakas ng makina. Siguro different features na meron yung RC390, pero sa 200,000 plus yung price range niya, di na masama para sa 390cc. And also, I know it's an expressway legal bike, so pwede mo siyang ipasok ng expressway kahit na nasa 390cc lang siya. Pang-apat, dami nila kaya nahihirapan ako mag-decide. Pang-apat, Dominar 400. Yan talaga, expressway legal, and sobrang mura niya para sa isang sikat na brand, yung Kawasaki Bajaj Dominar 400. Para sa isang sikat na brand, napakamura niya. 400cc engine displacement, kaya pwede na siya sa expressway, so pwede ka na magpunta-punta kung saan mo gusto na probinsya, hindi ka na mahihirapan sa mga service road. Panglima sa mga big bikes na gusto ko is, although marami pa akong big bikes na gusto, pero right now ang pinaka dream bike ko is yung CF Moto NK400. Ayan, bibigyan ko siya ng matagal na picture. Ayan, titigan nyo maigi. Yeah. Ayan. Yun ang 400cc. Gamit din siya ng isa sa mga paborito kong vlogger. Kilala nyo na yun kung mahilig kayo manood ng mga motovlog. Ang astig alam mo yun, kahit sa halagang, I guess nasa range siya ng 215,000 pesos, hindi na masama para sa displacement niya, hindi na masama para sa itsura niya, which is sports naked bike, na sobrang ganda, sobrang ganda talaga. Lalo na siguro pag pinalitan mo siya ng muffler, ng pipe, so full system pipe, talagang lumalabas yung full potential ng tunog niya. Yun lang guys, yung gusto ko i-share sa inyo. Kung kayo ay motorcycle enthusiast, magigets nyo yung sinasabi ko na gusto ko rin makaranas ng big bike. Alright mga kalakwatsa, so yan meron akong gustong ibahagi sa bawat isa. Yun nga yung sinasabi ko kanina, verse for the day natin ngayon ay matatagpuan sa Romans. So yan, Romans 8 verse 18 says, hindi ako sure pero ito yung version na nabasa ko. Romans 8:18 said, your present sufferings cannot compare to the joy that is coming. Alright, so yun yung verse for the day natin guys. A little bit sharing, gusto ko i-share sa bawat isa na sobrang powerful nitong verse na to, dahil lahat naman tayo ngayon dumadaan sa present situation, present suffering, which is itong ang pandemic. And then dumaan pa tong si Rolly at si Ulysses at ang daming bagyo na dumaan sa atin guys. I know, you know what I'm saying. Ang dami sa atin na talagang under pressure or under suffering ngayon dahil nga sa mga nangyayari sa paligid natin. Alam nyo, naisip ko nga, mula pumasok ng 2020 parang wala pang nangyaring mabuti sa taon na to. Pero yun nga, sabi dun sa verse, your present suffering cannot compare to the joy that is coming. I believe dun sa saying na na there's always a rainbow after the rain.
Not always, depende pa rin kasi minsan pag umuulan hindi naman nagkakaroon ng rainbow pero yun na, it's just a saying na pagkatapos ng unos meron at merong pagpapala, depende sa kung paano mo i-handle yung pressure or yung suffering. So sabi ko nga kanina, lahat tayo dumadaan sa suffering ngayon, lahat tayo dumadaan sa pressure na nangyayari sa paligid natin, pero malinaw yung promise ni Lord para sa bawat isa. Sabi niya, your present suffering cannot compare to the joy that is coming. So for everyone na kumakapit kay Lord, for everyone na naniniwala kay Lord na meron siyang kayang gawin, na meron siyang kayang ibigay sa atin after these sufferings, you are blessed because merong promise si Lord para sa bawat isa na naniniwala sa Kanya, para sa bawat isa na patuloy na nananampalataya sa Kanya, lilingkod sa Kanya sa kabila ng mga nangyayari. Merong pangako si Lord para sa ating lahat na pagkatapos ng unos merong malaking pagpapala. At yung suffering natin ngayon will never be enough to compare doon sa blessing na dadating sa atin, guys. Kaya para sa bawat isa na dumadaan ngayon sa struggle, dumadaan ngayon sa suffering, just stand still, move forward. Huwag kang maging stagnant, yung tipong ay okay, I'm suffering, wala na akong magagawa, wala na mararating. Don't be like that, guys. Huwag tayong maging ganun, kasi the promise or yung sinabi ni Lord will never be true kung hindi tayo gagalaw din sa sarili natin. Sabi nga sa isang saying, I believe sa James yata, ganun, sa Bible, sabi doon, a faith without action is dead. So everyone, yes, meron tayong faith, yes, kumakapit tayo, but still do something about it, but still do your best on what you do, and then God will do the rest for you. So ayun, once you've done that, once you've proven God that you have faith and you are doing something about it, and hindi ka nagpapa-apekto sa present suffering, hindi ka nagpapa-apekto sa mga nangyayari sa paligid natin, God will have something big for you. Naniniwala ako doon. Something big for everyone na naniniwala, for everyone na mayroong pananampalataya, for everyone na still doing their best sa kabila ng mga nangyayari sa buhay-buhay natin, sa paligid natin. So keep doing that, keep having faith, keep praying, and then makikita na lang natin na God will do amazing things in our lives. So yun, guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Sana may natutunan kayo, sana may napulot kayong lesson. Lapit na tayo. So yun lang, guys. Salamat sa panonood. Sana naman may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. And I hope kahit paano na-enjoy niyo yung short ride ko. Malapit na ako. Thank you for everything. Please like, share, subscribe to my channel. And see you on the next vlog. See ya!